Sa napakagandang lalaki ni Ian Veneracion, ilang babae na kaya ang naging nakarelasyon niya? At bakit dapat tularan ng isang Ian Veneracion ng mga kalalakihan? Ang isang aktor, athlete, singer, painter, licensed private pilot at businessman na si Ian Veneracion ay may buong pangalan na Steven Ian Lopez Veneracion na isinilang noong February 7, 1975 sa Manila. Alam mo ba kung bakit gwapo ang isang Ian Veneracion? Ito ay dahil may lahi siyang Spanish. Ang kanyang ama na si Roy Santos Veneracion ay isang renowned painter na isinilang noong 1947. He is considered one of the leading abstract artists in the Philippines. Ang ama ni Ian Veneracion ay naging estudyante noon ng sikat na pintor dito sa ating bansa na si Fernando Amorsolo, kaya naging magaling din ito na abstract artist. Namana ni Ian sa kanyang ama ang pagiging mahilig sa artworks. Ang kanyang ina naman ay si Susan Lopez Veneracion. At may kapatid na babae din si Ian na si Rachel Veneracion, pero mas pinili nito na maging pribado ang pamumuhay. Pag sinabi nating talent ay parang sinaluna yata ni Ian ang mga talento. Dahil ang actor ay musician by heart, writes music pero hindi niya ni-release commercially, plays instrument gaya ng piano at guitar. Isa siyang painter kung saan siya ay may solo painting exhibitions at ang kanyang inspirasyon ng kanyang pagmamahal sa arts ay ang kanyang ama. Ang kanyang favorite Filipino painters ay sina Fernando Amorsolo at Benedicto Bencab Cabrera. Siya ay hindi mahilig magpunta sa gym pero nanatiling maganda pa rin ang kanyang pangangatawan dahil nahihilig siya sa mga extreme sports. Katulad ng scuba diving, paragliding at skydiving. At kung kailangan na niya ng ehersisyo ay maglalaro siya ng football, basketball, tennis, swimming, sailing, motocross, golf o boxing at mahilig din siya sa martial arts. Siya ay hindi maselan o picky sa pagkain at kumakain siya ng kahit ano. At kumakain din siya ng mga sweets at dessert tulad ng chocolate at leche flan, pero katamtaman lang. Ito na, alamin kung gaano ba karami ang mga nakarelasyon ng isang napakagwapong si Ian Veneracion. Kahit napakagwapo niya at dream man siya ng mga kababaihan, ay wala siyang issue sa mga nakatrabaho niya na mga babae at hindi siya nalilink sa kanyang mga nakatambal dahil napaka-professional niyang katrabaho. At higit sa lahat ay mahal na mahal niya ang kanyang asawa kaya hindi na siya naghahanap pa ng iba pang babae. Sa isang interview may sinabi si Ian Veneracion na hahangaan mo talaga ang pagkalalaki niya at masasabi mo talagang isa siyang tunay na lalaki. At ito ang kanyang sinabi. Sobrang sigurado ako, I am very sure. I made a promise to Pam nung kinasal kami. When we got married, and it's like a promise to society. But more than that, I made a promise to myself, which for me is the most important thing. I promise to take care of this person for the rest of my life. At yan ang dahilan kung bakit hindi na naghanap pa ng iba si Ian Veneracion. Ayon din sa kanya. Madaling mambabae kahit sino pwedeng mambabae. There's nothing cool about it. Pero yung sticking to the one you know that's meant for you, that's the right path. It takes more of a man to be like that. Ang nag-iisang babaeng minahal niya ay si Pam Gallardo, na isang industrial engineer na kung saan nagkakilala sila sa pamamagitan ng kanilang kaibigan. Paano ba nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa? Hindi pa umano nakikita ni Ian si Pam sa personal, ngunit namili lamang siya sa mga calling cards na nakalagay sa isang shoebox habang nasa bahay siya ng kanyang kaibigan. Bago niya tinawagan ang number na nakapangalan kay Pam ay binalaan na siya ng kaibigan na huwag dahil masungit umano si Pam. Tinawagan niya at inakala niyang papansinin siya nito kaya nagulat siya nang binabaan siya ng telepono dahil marami umano itong ginagawa. Dahil dito ay sobrang na-challenge siya kaya itinuloy niya na ligawan si Pam. Sila ay nagkakilala noong 18 years old pa lamang si Ian at pagkatapos ng 4 na taon ay ikinasal si Ian sa edad na 22 years old kay Pam. Napagtanto niya na hindi niya naiisip ang sarili niyang hindi kasama si Pam. Ganyan niya kamahal ang kanyang asawa hanggang ngayon sa loob ng mahigit 25 years ng kasal. Sabi ni Ian sa panayam,
na ang kanyang asawa ay hindi selosa at very private person. Binibigay din ni Ian sa kanyang asawa ang pag-handle sa mga finances o ang lahat ng sahod o pera niya ay inaabot niya sa kanyang asawang si Pam. At ganyan naman talaga dapat bilang mag-asawa dahil nasa sinumpaan yan nung kinasal kayo sa harap ng Panginoon na ang pera ng lalaki ay ibibigay sa asawang babae. Ito yung inabot ng groom ang lahat ng coins doon sa bride. Kilalanin naman natin ang mga anak ni Ian Veneracion. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 3 anak na sina Tristan Draco Veneracion, Deidre Veneracion at Duccio Veneracion. Ang kanilang panganay na anak na si Tristan Draco ay ipinanganak noong 1998 na gwapo at artistahin rin katulad ng kanyang ama. Si Draco ay nag-aaral sa De La Salle University na kumuha ng bachelor's degree in legal management. Mahilig siya sa outdoor sports gaya ng motorbiking tulad ng kanyang ama at nakuha rin niya ang interest ng kanyang ama tulad ng hiking, sailing at snowboarding. Ang kanilang pangalawa at nag-iisang babaeng anak na si Deirdre ay isang licensed paraglider mula noong siya ay 11 taon pa at siya ay kabilang sa LGBT community, kung saan ipinagtapat niya sa kanyang ama na siya ay lesbian o nagkakagusto sa isang babae noong 16 na taong gulang siya. Bata pa lamang si Deirdre ay naramdaman na ni Ian na lesbian ang anak niya dahil sobra itong athletic, mahilig sa football, running at wrestling. At gusto rin niya na maging lesbian ang kanyang anak dahil sa takot nitong maligawan at masaktan. At ang kanilang bunsong anak na si Duccio ay mahilig rin sa outdoor activities na kung saan sumali ito sa motocross fun. Ang mag-asawang Ian at Pam ay buong loob ang suporta sa kanilang mga anak kung anuman ang gusto ng mga ito para sa kanilang magandang kinabukasan. Ang aktor ay konsentidor daw na ama sa kanyang mga anak at para lang niyang barkada ang kanyang mga anak habang ang asawa naman niya ang istrikta. At pinayohan ni Ian ang dalawa niyang binatilyo na dapat ay iwasan ang pagiging babaero. Ganyan kabuting asawa at ama ang aktor kaya maraming humahanga sa kanya. May kaunting kaalaman naman tayo tungkol sa kanyang karera. Siya ay nagsimula noong 1982 kung saan una siyang lumabas bilang child actor sa Joey and Son. Sa parehong taon ay nakikita siya sa pelikula na Never Say Goodbye. At sa taong 1983 ay nakikita siya sa Mang Kepueng and Son. Sa kabuuan ng 1990s, siya ay makikita sa ilang action films. Ang kanyang first drama appearance ay ang Ikaw Lang Ang Mamahalin mula noong 2001. Sa taong 2003 ay lumipat siya sa ABS-CBN at nagkaroon ng unang pangunahing papel sa Darating ang Umaga. Noong 2004 ay bumalik siya sa GMA Network at nakikita siya sa ilang mga palabas. Noong 2008 ay nagkaroon naman siya ng palabas na Joaquin Bordado at Totoy Bato. Noong 2011 ay lumipat na naman siya sa ABS-CBN at lumabas sa remake ng Pangako Sa'yo noong 2015 at gumanap siya bilang si Eduardo Buenavista kung saan nanalo siya bilang Best Actor in Primetime Teleserye noong 2016. Siya ay gumanap din bilang isa sa main role sa pelikula na The Achy Breaky Hearts noong 2016 pa rin. At noong 2017 ay gumanap naman siya na bida sa teleseryeng A Love to Last. Noong 2022 ay lumabas naman siya sa suspense thriller film Nananahimik ang Gabi. At noong 2023 ay isa siya sa main casts sa The Iron Heart. At napakarami pa niyang mga TV shows at mga pelikula. Alamin naman natin ang mga negosyo niya. Si Ian Veneracion ay may negosyong skincare products na mga panglalaki. Ang negosyong ito ay tinawag niya na Timeless na binuksan noong December 2021. Nabanggit ko kanina na mahilig magmotor si Ian Veneracion, kaya ngayon ay alamin natin ang ilan sa mga motorcycles niya. Ang actor ay unang nagkaroon ng hopper. It's like a scooter noong siya ay grade 5 pa. Siya ay nagkaroon ng first big bike na 920cc noong siya ay 16 na taong gulang. Bumili rin siya noon ng big black BMW motorbike para sa cover shoot nito. Siya ay may BMW Motorrad R1200 GS Adventure Bike na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 million pesos at may iba pa siyang mga motorbikes. Kaya hanggang dito na lang muna mga higala at maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli and God bless you.